Sawayin ninyo ang mga nang-aapi at ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga ulila at mga biyuda. Sinabi pa ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Pero kung patuloy kayong magre-rebelde, tiyak na mamamatay kayo. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, ang makasalanang lungsod. Tingnan ninyo ang lungsod ng Jerusalem. Matapat ito noon, pero ngayoy para ng babaeng bayaran. Dating mga taong matuwid ang mga nakatira rito, pero ngayon ay mga mamamatay tao. Jerusalem, dati mahalaga ka tulad ng pila, pero ngayon ay wala ka ng silbi. Noon para kang mamahaling alak, pero ngayon ay para ka ng alak na may halong tubig. Ang mga pinuno mo'y mga suwail at kasabwat ng mga magnanakaw. Gusto nila palagi ng suhod at nanghihingi ng mga regalo. Hindi nila ipinagtatanggol ang karapatan ng mga ulila at hindi rin nila pinapakinggan ang daing ng mga biyuda. Kaya sinabi ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, gagaan ang kalooban ko kapag naparusahan ko na kayong mga taga-Jerusalem na aking mga kaaway. Parurusahan ko kayo para magbago kayo, katulad ng pilak na dinadalisay sa apoy. Muli ko kayong bibigyan ng mga pinuno at mga tagapayo, katulad noong una, at ang lungsod ninyo ay tatawaging lungsod ng mga matuwid at tapat na mga tao.